Sa sandaling sumilip ang manipis na buwan sa madilim na langit. May nagbabago. Hindi lang ang kalendaryo, kundi ang tibok ng buong mundo. Ang mga lansangan na dati tahimik, biglang nagliliwanag. Ang hangin, may dalang amoy ng matatamis. At ang puso ng bawat tahanan, naghihintay. Ito ang Ramadan, isang buwan na hindi lang sinusukat sa araw, kundi sa paghinga, sa pagtitiis, sa pagbabalik. Ang salitang Ramadan ay nangangahulugang nag-aapoy na init. Init ng disyerto, init ng sikat ng araw, at init ng pusong nagsasakripisyo. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas sa isang kuweba sa Hira. Doon unang bumaba ang mga banal na salita. At mula noon, ang buwan na ito ay naging isang sinaunang ritmo. Kapag gabi na sa Cairo, kapag kumikislap ang mga parol sa makikitid na eskinita, tila bumabalik ang kasaysayan. Ang fanus, liwanag sa gitna ng dilim. Bago pa ito naging simbolo ng Ramadan, ito'y nagliyab na noong panahon ng mga paraon. Lumipas ang mga siglo, ngunit nanatili ang liwanag. At pagkatapos, darating ang sandaling hinihintay ng lahat. Isang katahimikan, isang paghinto, at biglang isang malakas na putok ang guguhit sa hangin. Ang kanyon ng iftar. Tapos na ang pagtitiis. Panahon na ng pagsasalo. Sa araw, walang tubig, walang pagkain, walang reklamo. Sa gabi, may hapag, may tawanan, may pamilya. Ito ang siklo. Pagpigil at pagpapala. Sa hating gabi, may isang tinig ang gumigising sa komunidad. Gumising, maghanda, magdasal. Isang simpleng paalala na hindi ka nag-iisa. Sa huling mga gabi ng Ramadan, may isang gabi na mas tahimik, mas sagrado. Laylat al-Qadr. Isang gabi na mas mahalaga pa kaysa sa 1,000 buwan. At kapag natapos ang buwan, darating ang Eid. Hindi lamang pagdiriwang, kundi pagbabalik sa komunidad, sa pananampalataya, sa sarili. Ito ang Ramadan, hindi lang isang buwan, kundi isang pagbabalik.